Memory verse po yun sa atin, ano? As for me and my house, we will serve the Lord. Amen. So sa pagkakataon po ito, no, atin pong ihanda ang ating mga puso at isipan. Huwag po nating sayangin po itong napakagandang opportunity na ibibigay po ng Panginoon para po tayo'y matutong lahat. Amen. So tinatawagan ko na po si Pastor Chris Aguilar para po sa powerful message na ibibigay po ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Praise the Lord. Are you blessed, church? Excited na po ba kayo? Amen. Kung excited kayo, tayo po tumayo. Hallelujah. Napakagandang pagmasdan. Ano po, kanina nasa likod ako, nakita ko kayo kung paano magpuri sa ating Panginoon. Kung paano itakas yung mga kamay, kung paano tayo pumalakpak. Brethren, sa langit, wala po tayong gagawin kundi magpuri sa Panginoon. Kaya dito pa lamang sa lupa, kailangan po ay makita sa atin kung paano po tayo mag-worship kay Lord. Amen. Huwag mong tingnan yung katabi mo. Huwag kang mahiya. Dahil sa langit, wala tayong gagawin doon kundi pumalakpak. Wala tayong gagawin doon kundi magpuri sa Panginoon. Wala tayong gagawin doon kundi mag-worship sa ating Diyos na makapangyarihan. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon, Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon. Let's open our Bible in the book of John. Hindi nyo makakalimutan ang verse na ito. In the book of St. John, chapter number 6, verse number 66. 666. Amen. At bago natin babasahin dyan, happy birthday po kay Brother Marvin. Amen. Magpalain po kayo ng ating Panginoon. Maging kay Brother Albert. Kahapon po. Ngayon, praise the Lord. Happy birthday, Brother Albert. Amen. At sa lahat po ng may kaarawan, lalo na ang ating pong pastora, si Pastora Agnes, sa Tuesday. Ano po, huwag niyo kakalimutan, mga magulat kapatid. Kahit 100 pills lang po na may load kayo, at tawagan niyo or i-text niyo po sila. Amen. Ito po yung napakadakilang araw. Ang dami nagbe-birthday ng September, no? Pero wala pa kami natitikman na mga pagkain, fasting. Okay. Let's open our Bible in the book of St. John, chapter number 6, verse number 66. Unique ito. Unique ang number na ito. Ito po ay na-reveal din sa book of Revelation ng 666. Ano ang nakasulat sa John chapter 6, verse number 66? From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Tayo po yumukot, manalangin. Hallelujah. Let's worship the Lord in Jesus' name. Let's worship the Lord. Hallelujah, Lord God Jesus. Let's worship Him in spirit and in truth in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord God Jesus. The God of Abraham, Isaac, and Jacob. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na di nagbabago. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, and Jacob. Ikaw, Panginoon, ang aming dakilang guro. You are our good master, Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan. Alam mo po ang nilalaman ng aming mga puso. Ano man pong mga bagay na naka-store, Panginoon Lord, sa aming mga puso at isipan, mga kasalanan hindi po nagbigay ng kaluguran sa iyong harapan. Sinadya man ito, hindi. Dakilang Diyos, saliksikin niyo po ang bawat puso na narito ngayon. Tunay nga, Panginoon Lord, ang aming mga puso, kung malayo po ito sa inyo, ang inyong mga salita ay kailanman hindi po ito, Panginoon Lord, magmamanifest sa aming mga buhay. We declare, O Lord God Jesus, that if we will confess our sins, you are faithful and just to forgive us. And right now, Lord, this is the best opportunity, Lord. Ito po ang privilege, Panginoon Lord. Hallelujah. Na kaming sasamba sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan. Do not allow my brethren, O Lord Jesus, na lalabas po as if, Panginoon Lord, na wala pong nangyayari sa kanilang mga buhay. Kumilos ka sa apat na sulok na lugar na ito. Send your mighty angels, Lord, to guard us, Father God, Lord Jesus. Hallelujah. Ikaw, Panginoon Lord, hallelujah, ang manguna at maghari sa aming mga kalagitnaan, Panginoon Lord God Jesus. We believe, Father God, Lord, hallelujah,
We will never walk away, Panginoon Lord, sa inyong harapan, Panginoon Lord. Gaya po ng mga inyong mga lingkod na nakasama mo. Nakapiling kanila, Panginoon Lord. And yet, Panginoon Lord, naitala sa inyong mga salita, Panginoon Lord, na marami po ang tumalikod sa inyo. At hindi na po sila nanumbalik. Lord God Jesus, na-miss po nila yung best opportunity na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Huwag niyo pong hayaan na isa man sa mga souls na nakikinig sa mga oras na ito na magagaya sa mga tao na nag-walk out, Panginoon Lord, sa iyong kalooban. Guard our heart, O Lord Jesus. Praise you, Lord. Glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Makakaupo na po tayo. Amen. I believe, brothers and sisters, that faith without work is dead. Amen. We are living in a religious system na lahat po ng mga tao, brothers and sisters, ay may mga reliyon. But it doesn't mean that religion will save you, brothers and sisters. Maraming mga reliyon that they claim that they are saved. And yet, brothers and sisters, nakikita po natin sa religious system, kaiba doon sa way na itinuro ng ating Diyos na makapangyarihan. Many people, became disciples of Christ. Nakasama ng Panginoon ang mga tinutukoy sa John chapter 6 verse 66. Amen. Nakasama niya kumakain, nakasama niya sa mga lakbayin, nakasama niya sa anumang oras. They saw wonders and miracles. Nakita nila ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. And yet, brothers and sisters, may pungin sa buhay nila na sila po ay tumalikod. In a sense that hindi natin alam kung bakit sila tumalikod sa ating Diyos. They have their own religion. They have their own belief. They were with God. Si Jesus Christ is not an ordinary man. Hindi siya po ordinary man, my brethren. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Amen. Nagkatawang tao ang ating dakilang Diyos. Para saan? Para tayo mailigtas sa kasalanan. Siya po ang naging substitute. Kung hindi nyo alam, mga magulang kapatid, dapat kapag tayo nagkasala, diretso tayo sa impyerno. And yet, because God loved us, ang sabi po sa Bible, at ang Bible, hindi po ito funny comics or naman pong comics na gusto nyo o magazine. This is the Word of God. And the Word of God says, dahil sa ating po mga kasalanan, ang ating Diyos na mga pangyarihan, siya po ay namatay para sa ating mga kasalanan. Amen. They have religion, but they don't have relationship with the Lord. Maraming mga tao religyoso, mga magulang kapatid. You will see a lot of relics. May mga cross sila, meron silang mga stickers sa kanilang mga bahay, meron silang mga pilgrimage, meron silang mga rebulto that symbolizes the way they worship, and yet they don't even know the God that they're worshiping. They have their religion, brothers and sisters. But again, hindi nila nakikilala ang ating Diyos na buhay. Amen. Totoo po na may Diyos. At of course, totoo na may impyerno. May impyerno, mga magulang kapatid. 14 years back, nung ako po ay nag-lead ng Medicine for Jesus, merong isang ka-classmate na nakita niya kung paano ako active sa ministry. I was ministering in the campus sa mga medical students. And then, pabiro, ang sabi niya, you are talking about salvation. On how to be saved. And yet, sabi niya, hindi mo tinuturo kung paano tayo pumunta sa impyerno. And he was laughing, brothers and sisters, as if nakakatawa. Hell is real. Hell is real. Right now, maraming mga souls na nandun ngayon. And they are praying for you, mga magulang kapatid. Just like what happened sa rich man and Lazarus. He was begging to Father Abraham na mag-send ng mga prophets sa kamag-anak ng mayaman. Because hell is real. So ang sabi ko sa kanya, maganda yung katanong mo. Maganda yung tanong mo, brother. So sabi ko sa kanya, kung gusto mong pumunta sa impyerno, don't do anything.
Ganun lang? Yes. Wala ka namang gagawin pupunta ka sa impyerno. Magating ka sa church, uupo ka lang. After mo makinig na salita ng Panginoon, alis ka. Wala ka naman dapat gawin, pero pupunta ka sa impyerno. But if you want to be saved, brothers and sisters, kailangan mo may gumawa. Because faith without works is dead. Though kakatawa ang kanyang question, but a lot of people, brothers and sisters, they are not very serious sa gawain ng church. As if naglalaro lang sila sa gawain ng simbahan. Para silang naglalaro ng mga deal or no deal. O who wants to be a millionaire? And yet, hindi sila nagiging serious. God will not allow, brothers and sisters, right now, na nakaupo kayo ngayon, na even one soul ay pupunta sa impyerno. God loves us, brothers and sisters. Ayaw po niya na tayo ay mapunta sa impyerno. So kung pumasok ka kanina, na hindi mo kilala si Jesus Christ, do not allow yourself, brothers and sisters, na hindi mo makikilala ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Kung kanina, alanganin ka kung paano ka masave, do not allow yourself na lalabas mamaya na hanggang ngayon, ikaw ay may doubt sa iyong salvation. Amen. And this is the best opportunity. Amen. Na kapag ikaw ay walang ginawa, after hearing the Word of God, that means, brothers and sisters, I'm sorry to say, pero diretso ka sa impyerno. Kung may daladala kang kasalanan na pumasok kanina, at nakinig ka ng salita ng Panginoon, at wala kang ginawa, hindi mo mineditate ang Word of God, hindi mo na-realize that God loves you, brothers and sisters, at namatay siya sa krus ng Kalbaryo dahil sa mga kasalanan na ginawa mo, as if lumabas ka, then, sa eternal damnation ang punta mo. You see, the religious system will not accept yung katuruan ng Bible. A lot of people, mga magulat kapatid, ngayon, nagiging social network na lang ang church. What do you mean, Brother Chris? Ngayon, maraming mga church brothers and sisters na nagkikipag-compromise. Way back 7 or 8 years, dito sa church na ito, ang late na grupo, brothers and sisters. Meron po kaming magaling na keyboardist. Kilala yan ng mga kapatid. At meron kaming isang kapatiran na kasamaan po ni Brother Henry sa Honda. We're not aware, kaming dalawang mag-ama, si Pastor Resting. Tumutugtog siya, ang galing niya po, teacher siya ng piano. Magaling. And yet, one day, mga magulang kapatid, nagkaroon ako ng vision. At sa vision na yon, pinabasa ng Panginoon sa akin ng isang verse tungkol sa patutot. I don't know exactly kung anong gusto sabihin ng Panginoon. And then we had a meeting, mga magulang kapatid. Wednesday yon, di ko makalimutan. Wednesday, we had a meeting. At nung binasa ko yon, nag-confess. Yung kasama naming keyboardist na babae, nag-confess siya. Sabi niya, ako yon. Imagine, hindi ko alam na ang Diyos ay nangungusap na pala sa amin. Na itong nagpapiano, brothers and sisters, nagli-live-in na sila ng kasama namin sa isang church. Na kami na lang pala ni pastor na hindi nakakaalam. So right there and there, we rebuked them. The following week, or the following, after 2 days, Wednesday yun, brother. Friday, lumipan na sila sa ibang simbahan, tumutugtog na doon. At naiwan kami, dalawang mag-ama. Ako nagigitara, ako nagpe-praise and worship, ako ang opening prayer, ako ang offertory, ako pa ang magsisermon. Pero hindi kami nagpag-compromise. Because God is holy. God is holy. And I don't know this church, brothers and sisters, na nagipag-compromise sila. But I know that God will never ever compromise sa anumang mga sitwasyon. The religious system, brothers and sisters, gumagawa ng mga paraan to win souls. Nag-i-invite sila ng mga artista. Why? Para lang ma-please yung mga tao. Para ma-comfort yung mga tao. And they claim they are saved. They claim that they are saved, mga magmahal kapatid. But again, walking away in the presence of God, brothers and sisters, kapag may rebellious spirit ka, you will never ever prosper sa harapan ng Panginoon. Ano man mga bagay na tinatago mo, lihim man yan, ibubunyag ng Diyos. Later on,
later on, mapapahiya ka, brothers and sisters. Mapapahiya ka. Kaya ngayon, kung makikita nyo, manunod kayo ng TV Patrol, uso na yung mga live, mga TV, mga CCTV, brothers and sisters. Every day, wala kang makita sa ABS-CBN, kundi naka-1. Yung mga TFC. May mga live, CCTV sila. Mas makapangyarihan ng Panginoon. Wala ka man nakikita ng CCTV, but later on, kapag haharap ka kay Lord, makikita mo live. Makikita mo, mga magol kapatid, ng sarili mo kung paano ka naglingkod kay Lord. Amen. We don't care. Kahit na maubos po ang church, kahit ilan na lang ang matira. What matters most, brothers and sisters, that sigurado tayo sa ating salvation. That sigurado tayo, hindi tayo nakikipaglaro sa apoy. Hindi tayo nakikipaglaro sa diablo. Amen. Hindi game, hindi social network ang church, mga magong kapatid. Kapag pagpasok niyo sa church, that means seryoso na kayo. Haharap kayo sa Panginoon. Amen. And you are willing to give up for God. And are you willing to give everything to God? Are you willing, mga magong kapatid? Masaya ba kayo? Excited ba kayo? Are you willing to give 100% kay Lord? Amen. And yet, brothers and sisters, what's out? Kanina nag-amen kayo, nakikita ni Lord kung ano laman ang puso nyo. Let's open our Bible in the book of Mark, chapter number 10. Ito po ay alam na alam natin. Amen. Ang kwentong ito. In the book of Mark, chapter number 10, verse number 17. Basahin po natin. Ready na kayo? Amen. Nabanggit po sa Mark chapter 10, verse 17 to 22. And when he was gone forth into the way, ito po ang ating Panginoon, there came one running and kneeled to him and asked him, Good Master, what shall I do that I may inherit eternal life? According sa Bible, may isa pong lalaki, he is a young man, rich and powerful, na nagmamadali, na lumapit kay Lord. Maybe he heard something about Jesus Christ. Maybe he heard about His teachings. Amen. And yet, itong batang ito, o itong young man na ito, hindi niya po pinalampas yung pagkakataon, yung opportunity. When he saw Jesus Christ, doon sa kanilang lugar, hindi siya, ang tawag nito, papatay-patay. Kundi siya po ay lumapit, hindi lang lumapit basta-basta na naglakad upang, hi, hello, kumusta ka, Jesus? Kumusta po ang inyong ministry? No! He came running. So that means, brothers and sisters, may eagerness ang taong ito. Yung puso niya, meron siyang immediate, na pangangailangan. Nakukuha niyo po ba? Hindi po ba kapag tayo may kailangan, brothers and sisters, hindi tayo papatay-patay na lalapit ng pag ganun-ganun na lamang. If we need something, brothers and sisters, ayaw po natin palampasin yung pagkakataon. Yung pagkakataon na makita niya si Jesus Christ, hindi niya pinalampas. So what happened? Siya po ay tumakbo. Yung eagerness, yung kanyang desire, nandoon. Amen. Hindi lang po yun, brothers and sisters. When he saw Jesus Christ, amen, he made an extraordinary thing. Siya po ay nag-kneel down. Siya po ay lumuhod. He respected our Lord Jesus Christ. Amen. Beside na siya po ay excited, beside na siya po ay tumatakbo, na siya po ay excited na makita ang Panginoon, he kneeled down. Amen. At hindi ka naman basta-basta mag-kneel down, brothers and sisters. Kapag nakita mo si Joseph Estrada or si Pinoy, siguro tatakbo ka, excited ka, or kung yung mga ating mga nanay dito, na pag nakita nila si Nora Honor, talagang, ay, Nora! Siguro, hindi ka naman mag-kneel down to worship her. But there's something in this young man, rich man, brothers and sisters, maybe he heard something about Jesus Christ. Amen. So he ran and he kneeled down with humility. Amen. And brothers and sisters, ang sabi nga ng Bible, mayaman siya, kailangan niya, it doesn't need, or hindi na niya kailangan ng mga bagay. But this young man, brothers and sisters, in spite of the fact siya po ay mayaman at may maraming mga pag-aari, meron pong kulang sa kanya. He's a teacher of the law, by the way.
Pinapangaral niya ang Torah as a Jewish, amen, tradition. He knows everything about Torah. He knows about Jewish culture. He knows about God. He knows about everything about Jewish culture. He's rich. He's rich. And yet, brothers and sisters, meron po siyang mahalagang question. Good master, ang sabi niya, what shall I do that I may inherit eternal life? Nagjo-join siya sa worship, sa gathering, sa fellowship ng mga Jewish people, and yet hindi niya alam kung siya'y ligtas o hindi. And I'm telling you right now, ligtas ka ba o hindi? Ask yourself right now, my brothers and sisters, ligtas ka ba o hindi? Ay kapag alanganin ka, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, ang impyerno ay totoo. Dalawa lang ang pupunta ng tao. Wala pong purgatorio sa Bible, by the way. Wala po. Kahit basahin mo ang Genesis hanggang Revelation, wala po kayong makikita ng purgatorio. Dalawa lang lugar na pupunta ng tao. Impyerno at langit. Amen. Ngayon, totoo, may nabubuhay. May mga sanggol kayo nakikita. At totoo ding may namamatay. Kapag namatay, brothers and sisters, dalawa lang po pupuntahan ng tao. Impyerno at langit. So itong young man, rich man na ito, may doubt siya. Hindi niya alam kung siya ay saved o hindi. Pumapalakpak siya, nagpipray siya, nagwo-worship siya, nagpipray siya, kilala niya ang Diyos, and yet hindi niya kilala o hindi niya alam kung siya ay ligtas o hindi. It's ironic. Eh baka isa ka sa mga praise and worship, isa ka sa mga elders ng church na ito, or isa ka sa mga workers ng church na ito, baka tatanungin kung ligtas ka, baka sasabihin mo, Madre, hindi ko alam. Kaya open your heart, open your mind, mga magwal kapatid. Pumasok ka kanina na hindi ka sigurado na ligtas ka. Do not allow yourself na lalabas mamaya na hindi ka ligtas. Eh baka pumasagasaan ka. God forbid, nawa hindi mangyari. Baka masagasaan ka. At mamamatay ka. Diretso ka sa impyerno. Amen. So this young man, brothers and sisters, he asked the Lord, God, Master, with humility, with respect, amen, with urgency, what shall I do that I may inherit eternal life? At ang sabi ng Panginoon, tignan natin, analyze natin. And Jesus said unto him, why callest thou me good? There is none good but one, that is God. Walang ibang mabuti, kundi ang Diyos. Amen. Wait a minute. Analyze natin. Eh, sino ang kausap niya? Si Jesus Christ. Pag minsan, tatanungin tayo ng Panginoon eh. Tinatawag mo ako Lord and God. Pinamumuhay mo ba ako sa buhay mo? It's the same question. Pag minsan sinasabi, Lord, you are my God, you are my Master, and yet, yung kalooban mo pa rin ang nangyayari. It's the same thing. You are calling me good. There's only one who is perfect and good. So si God. Tingnan natin. In verse 19, thou knowest the commandments. Alam mo yung mga commandments. Do not commit adultery. Huwag kang mangangalunya. Do not kill. Huwag kang papatay. Do not steal. Do not bear false witness. Defraud not. Honor thy father and mother. And immediately, and he said unto him, Master! Ayan. May kulang. Ano yung kulang? Ano yung kulang nung sumagot siya? Anong kulang? Good! So that means hindi niya kilala ang Diyos! That means kinakausap niya ang Panginoon! And yet hindi niya kilala kung sino ang kausap niya! Maybe, one of us right now, brothers and sisters, kapag nagpipray ka, hindi mo pa rin kilala kung sino si Jesus Christ. Baka hanggang ngayon, naniniwala ka na siya ay isang anak lamang ng Diyos Ama. It's the same God. So anong kulang, mga bagong kapatid? Nagbago. Nakaprimera kanina, biglang nagsegunda. That means there's something wrong sa patutuo ng young rich man na ito. That means hindi niya kilalang lubusan si Jesus Christ. He honored Him. He paid respect. He was humble, brothers and sisters. He kneeled down as if
siya ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nung sinabi ng Panginoon, He tested Him. Isa lang ang good and perfect, which is God. Immediately, nag-doubt siya. Instead na tatawagan niyang good master, anong sabi niya? Master! All this have I observed from my youth. Mula ng pagkabata, hindi ako gumagawa ng mga ganyang bagay. Hindi ako nagkakasala, hindi ako nangangalunya, hindi ako nagnanakaw. Lahat ay ino-observe ko. Lahat ay ginagawa ko sa alituntunan na nakasulat sa kasulatan. So, anong kulang? Verse 21. Alam niyo, sabi ng Panginoon? Then Jesus, beholding Him, and love Him. Anong gusto sabihin? Mahal ng Lord. Minahal ni Lord. Sabi po, behold Him. Giniloy siya at sinabi sa kanya, and said unto him, one thing thou lackest. May isang bagay sa iyo. Ang kulang. I think, yung kulang dito, hindi naman yung rich. Yung kulang doon, hindi niya kilala kung sino ang kanyang kaharap. Yun yung kulang. Sinabihan siya ng Panginoon na maynaon. Hindi siya sumigaw, hindi sinigawan ni Lord Jesus Christ itong young man. Amen. Ang sabi niya, one thing thou lackest, go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come, take up the cross, and follow me. One thing ba yan? Marami. Marami. Salvation is not free, brothers and sisters. Gaya ng sinasabi ng karamihang mga religious system. Minsan nanonood ako ng tele-evangelist. Ang sabi niya, repeat after me, magpe-pray. Sinner's prayer. Yan ay pinauso ng Campus Crusade for Christ. Ano yan? Follow me. Oh Lord Jesus, I repent. Ano po? I repent. You are just, repeating. Hindi nanggagaling sa puso, nanggagaling sa isip. And the tele-evangelist sabi niya, oh, lahat kayo ay ligtas na! Kamayan ko lang si evangelist o si pastor o si bishop, ligtas ka na. Ito yung worst dito sa lugar na ito kanina nga, ang dami ko pasyente kanina, sobrang pasyente, hindi na ako nakapag-review. Sabi ko nga, the spirit leads na lang. Inahanap nila kung saan yung kibla. Sabi ko, mahal ko saan kibla. Sabi ko, doon. Sabi ko, doon. Because they believe na kapag sila pupunta doon sa black tomb, black tomb, at least once in their life, sila po ay maliligtas. Amen. That's not in the Bible. That's not in the Bible. That's not in the Bible. Hindi po yan biblical. Kaya maging tuso po tayo when it comes sa salvation. Salvation is not free. Pinangangalagaan natin ang salvation. Pinaghihirapan ng salvation. Pinaghihirapan ng salvation, brothers and sisters. Salvation, pwede pong mawala. Last Tuesday, kung nag-attend kayo ng Bereans, I was discussing about the book of Joshua. Si Achan. Si Achan, mga magulang kapatid, nung nanalo sila sa Jericho, yung wall of Jericho, ay napatumba ng ating Diyos na makapangyarihan. Ang sabi ng Diyos sa kanila, okay, sunugin nyo lahat ang lugar ng Jericho, but yung mga ginto, mga perlas, mga silver, yung mga mamahaling mga hiyas na yan, kunin ninyo at ibigay kay Lord. Instruction is clear. Huwag kayong kukuha ng hindi nyo pag-aari. Ito si Achan, brothers and sisters, nagkaroon siya ng interest. Anong ginawa ni Achan? Siya po ay nagtago ng mga gold. They were already in the promised land. At siya po, anong nangyari? Natalo sila sa Battle of Ai. Natalo sila sa digmaan. At sabi ni Joshua, sabi niya, Lord, nagtampo pa si Joshua. Sabi niya, Lord, bakit kami natalo? Sabi ng Panginoon, may isa sa inyo
Isa out of millions. Isa lang ang nagkamali. Ano nangyari? Lumabas po si Achan at siya'y sinunog. Hindi lang siya, buong sambahayan niya. Even yung kanyang mga animals, yung kanyang mga hayop, sinunog. Because of what? Because of disobedience. Because of disobedience. Amen. So yung salvation, mga mga kapatid, contrary sa belief ng mga Calvinista, ito po ay nawawala. Nawawala. Amen po ba? Nawawala po ang salvation, brothers and sisters. Amen. So ang sabi ng Panginoon, one thing thou lackest, go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come, take up the cross, and follow me. So what do you expect? Ang lalaking ito, they did not mention his name. Hindi na mention sa Bible ang kanyang pangalan. But they describe him, he was rich, he was young, he was a ruler of the synagogue. He knows ang Torah. Amen. He came to Lord Jesus Christ with eagerness. He came with respect. He came with humility. He came with everything as if talaga pong kailangan niyang malaman kung paano maligtas. And yet, ang Panginoon, tinanong siya ng Lord, tinanong niya ang Panginoon ay sumagot. Ano po ang sagot ng Panginoon? Yung mga pag-aari mo, ibigay mo sa lahat ng mga mahihirap. At ikaw ay magkakaroon ng treasure sa langit. You are looking forward for eternal life, isn't it? So that means, kung eternal life ang tinitignan mo, sa eternal life, or dun sa paradise na sinasabi ng Panginoon, wala dong mga treasure na nakikita ng tao, mga gold or silver. Amen. Walang kayaman doon, walang pera doon, mga magol kapatid. Interesado siyang maligtas. Nung sinagot siya ng Panginoon, gusto mo na pumunta, maka-inherit ng eternal life, ibigay mo lahat ng pag-aari mo sa mga mahirap. At magkakaroon ka ng treasure sa langit. Take up the cross and follow me. So hindi po one thing. Salvation will cost you something, brothers and sisters. Will cost you something. Hindi yan parang magic. Na tulad sa mga inaten natin, mga dati natin inaten na church, na kapag ka nag-one-on-one tayo, mag-pray tayo, praise the Lord, pakala mo, okay, brother, ito yung panalangin natin, blah, 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 blah. Amen. Amen! Ligtas ka na! Yung mga angels ngayon, pumapalakpak. Pag uwi niya, ganun pa rin ang buhay. It's the same. Walang true repentance. Na-invite lang yon kasi may birthday. Kasi ngayon, ganun eh. Pag nag-i-invite yan, anniversary namin, may pagkain. Hindi ganun. Hindi ganun ang pag-invite. Ang pag-i-invite, kung sa church, invite mo dahil si Jesus Christ ay kailangan siya. Amen. Hindi pagkain, brothers and sisters, kundi ang Panginoon ang kailangan niya. Amen. So you want to know, amen, yung salvation na sinasabi ng Panginoon. Dati sinabi niya, good master, at nag-ship siya, hindi na niya tinawag na good master, kundi master na lang po. He misses the point. Amen. Ano nangyari, brother? Next slide. And he was sad. Paano malungkot? Kanina excited kayong pumasok. Ay, sister! Oh, worship! Praise the Lord! Worship! Nung napakinggan nyo ang salita ng Panginoon, natamaan ka, nasaktan ka, lalabas ka, nakasimangot. You know, brother and sister, mas gusto kong pastor na totoo. Mas gusto ko yung nangangaral na pinapatamaan niya kung anong totoo. Hindi pwede yung hinihimas-imas muna. Nagpi-play around. No. Diretsahan na po tayo. Diretsahan na tayo, mga magul kapatid. And he was sad at that saying, and went away grieved. Anong Tagalog sa grieve? Namamanglaw. Imagine, napanood nyo yung, anong pangalan ng cartoons na pinapanood? Si Alex, nakangiti.
It's the same. He was excited. Nag-kneel down ba kay Lord? Ayaw niya nang palampasin because maybe, some corners sa mind ng taong ito, he had sleepless night na hindi niya alam kung ligtas siya o hindi. And when he had the opportunity to meet the Lord, our God, hindi niya pinalampas. Pero nang nangyari, mga kapatid, nung nakita niya ang Panginoon, nung sinabi ng Panginoon, may kulang pa sa'yo. You worship God, pumapalakpak ka, may respeto ka kay Lord, binibigay mo yung tithes, binibigay mo lahat, yung time mo. And yet, nung sinabi ng Panginoon, may kulang pa sa'yo, ano yun? Yung number 1 sa puso mo, tanggalin mo yan. Kung masyado kang passionate sa trabaho mo, na love mo dahil malakas ang kita mo, pag sinabi ng Panginoon, alisin kita dyan, anong gagawin mo? Lord, huwag ka naman magbiro. Pag minsan, parang ina-idolize mo na yung anak mo, hindi ka na nag-a-attend ng mga gawain dahil lagi mong inaano yung anak ko, paano kukunin ni Lord yan? Paano? Tandaan mo, brothers and sisters, gusto ng Panginoon, number 1 siya sa buhay mo. Gusto ng Panginoon, wala siyang kahati. Ang sabi nga ng Panginoon kung mas mahal mo ang mga magulang mo, ang asawa mo, ang mga kapatid masigit sa akin, hindi ka karapat-dapat sa akin. Imagine! Alam ng Panginoon ang laman ng puso ng taong ito Ang yaman-yaman, bata, siguro magandang lalaki daw, pogi. And yet, nung sabi ng Panginoon, ang sabi sa Bible, he was sad in that saying and went away grieved, for he had great possessions. Yan ang mahirap. Amen. Excited ka, pag natamaan ka sa salita ng Panginoon, wala na, nagtatampo ka na, malungkot ka lalabas. You know, saints of God, ang sabi kanina, mahal ng Panginoon itong taong ito. Mahal niya. Mahal niya. But you know what happened? When he walked away, nung umalis siya sa harapan ng Panginoon, si Lord, nandoon, tinitingnan niya habang siya'y tumalikod. Imagine niyo, he asked the most important question in his life. And God gave him the blessed assurance, the key, yung susi, ibinigay sa kanya kung paano ka maliligtas. Tingnan natin, nakipag-compromise ba si Lord? Sinabi niya, sandali, joke lang. Kasi nagbibigay ka ng malaking tithe sa church na pinang ko. No! No way! No way! Did God lower the standard para lang makuha ka? Ha? No way. No way. No way. Kaya nung umalis siya, umalis yung sister, magaling siyang magpiano. Nagkipag-compromise ba yan? Nag-kneel down ba kami? Sister, layuan mo siya. Layuan mo si brother. Kasi wala kaming tutugtog. No way. No way. No way. Kaya ang church na ito, yung standard natin, hindi tayo bumababa sa standard sa holiness na kinukomply ng Panginoon Kaya hindi tayo dumarami. Why? Because they cannot comply. Hindi ka pwedeng maglingkod kay Lord kung nangangalunya ka. Hindi ka pwedeng maglingkod kay Lord kung ikaw ay nagpo-fornication. Never. So Jesus Christ, He was insulted. He was insulted. Anong ginawa ni Lord sa kanya? Pumunta sa kanya na masaya. Nag-question ka na alam mo na ito'y makakatulong sa'yo. And when God answered him, he walked away. He walked away. He walked away. Imagine anong ginawa ni Lord Jesus Christ? He died for us.
Alam mo ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo? Alalahanin mo lang. Alalahanin mo, dapat tayo nga ipapako doon sa krus ng Kalbaryo. Dapat tayo ang masasaktan eh. But you know, church, 2,000 years ago, nakita ka na ni Lord. Nung nandun siya sa Golgotha, nakita ka niya na magkakaser ka, magkakaroon ka ng sakit. Ang sabi niya, by these stripes, you will be healed. Nakita na niya na magkakasakit ka. Kaya ginawa na niya noon para ikaw ay maligtas. At nung lumalapit ka kay Lord, nung sinabi niya, ito yung dapat. And then lalawian mo, sino ka? Sino ka? You were just created by God according to His image and likeness. Kaya yung best opportunity na nakita ng rich man na ito, hindi na ito naulit pa, mga magulang kapatid. It was only mentioned once na nagtanong kay Lord, face to face. And when God answered him, he walked away. He was so sad and he was so grieved. Ganun ba tayo, church? Gusto ba natin pag lumalapit tayo kay Lord, puro happiness na lang, puro joy, puro happy, puro blessing? Is that what you want in this church? Come on. Are you going in this church para lang ikaw yung mag-bless ng Panginoon? Na sa oras ng pagsubok, sisisihin mo ang Lord? Anong ginawa ni Lord Jesus Christ sa'yo? Pag minsan, ayaw kong pumunta sa Great Commission kasi nakikita ko si sister, nakikita si brother, natitisod ako. Si Jesus Christ, wala naman siyang ginawa sa'yo para ikaw ay matisod eh. Anong kinalaman ni Jesus Christ sa pagkatisod mo sa church? Nakukuha nyo? You are pointing others, pero Jesus Christ is there already, waiting for you. Ayaw ko si brother, si sister. Sinungaling si sister. Hindi nagbabayad ng utang si brother. Anong kinalaman niya kay Jesus Christ? Come on, church. Wake up. Kaya hindi tayo nag-grow eh. Tumitingin tayo sa mga tao. Hindi tayo napopokus kay Lord. Kaya kanina, pumasok kayo. Kung yung question nyo is the same question that this man asked about, do not allow yourself to leave this place na hindi kayo sigurado na kayo maligtas. May sikreto ang salvation. Repent. Repentance. Ano yung repentance? Pagtalikod sa iyong mga kasalanan. Ask forgiveness. He is faithful and just to forgive us, by the way. Amen. Mahirap ba na humingi ng tawad? Mahirap sa mga iba because of pride. Because of pride. But come on, yung pride, baka yan isasama mo sa impyerno. Pero kung lulunugin mo yung pride, nalalapit ka kay Lord with humility, sa langit ang punta mo. Sa langit ang punta mo. You know, church, pag minsan, contrary sa belief ng mga Christian, lagi nilang sinasabi na, alam mo kapag lalo na yung mga bata, alam mo kapag nag-join na ako sa mga ganyang gawain, hindi na ako pwedeng mag-disco, hindi na ako pwedeng maningkarilyo, hindi na ako pwedeng magbabae, hindi na ako pwedeng magkaroon ng bisyo. Ano po, parang ang hirap sa kanila. Brothers and sisters, sa impyerno, walang bisyo. Walang alak sa impyerno. Walang sigarilyo. Apoy doon, apoy. Kaya if you are giving everything, that means you are giving everything to God. Amen. Ito yung lagi natin narinig, Brother Max I gave up everything. Mali yun. Mali. Dapat sabihin mo, now I have everything. Yun dapat positive Nung tumalikod ako sa kasalanan ko, I have everything. Huwag mo sabihin, I gave up everything. No. You earn everything. Amen. Tandaan mo, yung mga earthly pleasures, yung mga gold na nakikita mo, na tumataas na may value, tinatapakan lang yan sa langit. Tinatapakan lang yan. Kung wala kang bahay sa SSS, lagi kong sinasabi to, meron kang mansion, sa pag-ibig, meron kang mansion already sa langit. Nangako si Lord,
Kaya yung title mo, hinihintay ka na ng title mo, nandun na eh. Nandun na. Wag mo, pinangahawakan mo na. Kaya if I were you, brothers and sisters, if I were you, maging seryoso po tayo sa gawain ng church. Amen. Good title. Walang tax doon. Walang capital gain. It's all yours. Paano kung makakantan yung mansion? Siyempre may gagawin ka. Come on. Kapag may gagawin ka, pinaghirapan mo isang bagay, pangangalagaan mo. Pag ang bagay, free lang, na sinasabi ng mga tele-evangelists, mga magaling na mga pastor, mga bishop sa mundong ito. Free lang, ang salvation free. Kapag nagkasala ka, He is faithful and just to forgive. Alatul yan, ibabalik-balik yung parang sipon yung ginagawa mo. Repent, repeat. Repent, repeat. Ang sabi sa Hebrews chapter 10, verse 26. Wala nang iyahin pang ibibigay sa iyo kung sinasadya mo na ang kasalanan. Amen. Hindi ako sasabihin na sorry, ganun ang standard. No. This is not the standard of Great Commission Ministries. Ito, ang Word of God. This is the Word of God. We cannot twist it. Hindi natin pwedeng i-twist ang Word of God. Kaya who are you to walk away sa harapan ng Panginoon? Kung dumating ka dito na may kabigatan, ang sabi ng Panginoon, cast all your burdens upon me and I will give you rest. Kaya mamaya paglabas mo, yung lahat ng mga bigatin mo, iwanan mo dyan. Mamaya ibabacuum namin. Ibabacuum namin yan. Ibabacuum natin yan, mga magulang kapatid. Believe. Believe in the Word of God. Believe. Kaya do not be anxious. Ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay naghihintay lamang sa atin. Kung paano ka excited kanina na sumamba, na inisip mo lang na magpuri sa Panginoon, and you ask the same question, ligtas ba ako? This is the best opportunity, mga magulang kapatid, na sinagunan ng Panginoon sa iyo. It's not a matter of money. Kung ano yung mga earthly desires, kung ano yung nasa puso mo ngayon na number one, ambition man yan, trabaho man yan, anumang mga bagay-bagay na naka-store sa puso mo, na nagiging kaagaw ni Lord sa buhay mo, it's time to give up. It's time to give up. Give everything to God. Give everything to God. At ikaw ay kakaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalagaan po natin yan. Pangalagaan po natin yan. So next time, huwag natin marinig na I gave up everything. Hindi na ako naninigarilyo, hindi na ako nanubabae, hindi na ako gumagawa ng mga kasalanan. No, that's wrong. Sabi mo, I have everything. I have everything. Amen. This young man came to Jesus in the right attitude. How? Excited, he kneeled down with humility, with eagerness. He came with the right attitude in the right time. Siya'y bata, malakas. So pwede niyang gawin, yung mga kailangan na gawin para sa kalooban ng Panginoon. For all this, it's not too late. You made the right decision. Amen. Pero kaming mga kabataan, kaming mga late 20s, Revelation 21:8, no? Mga sinungaling. Kaming mga young ones, nasa ano pa naman ako eh. Life begins at 40, di ba? So, less than 40 pa naman ako. He came with the right time. He's young, malakas. He can use his, yung kanyang strength sa ating Panginoon. And he came with the right question. And Jesus answered him the right thing. So he came with the right attitude, the right time, in the right question, and God gave him everything, yung kanyang sagot. But you know what happened? He did the wrong thing. He walked away sa ating Diyos.
the best opportunity in his life. Anong gagawin mo sa earthly pleasures? Anong gagawin sa rich, sa mga kayamanan? May nakakita ka na bang namatay, dala-dala niya yung mga ginto habang pumupunta sa langit? Nothing. Kung paano ka lumabas dito sa mundong ito, na hubad, babalik tayo sa langit na hubad. Amen. So itong young man na ito, maybe right now, nasa impyerno. Umiiyak. He walk away. Nakita na niya yung pearl of a great price. Hindi pa niya kinuha yung chance at yung opportunity. And last verse, in the book of Luke, chapter 14, verse 33. So likewise, whosoever he be of you that forsake not all that he hath, he cannot be my disciple. He cannot be my disciple. Kaya kung lagi tayo nag-reason na wala akong time, na Friday lang ang available ko, wala akong time every Monday, every Tuesday, every Wednesday, alam mo, mapalad nga kayo eh. Pag minsan sabihin ko na yung word na naiinggit ako sa inyo, na hindi kayo shifting. Minsan, gising ka, magdamag, tulog ka buong araw. Kaya mapalad na kayo kung ang trabaho ninyo during the daytime. Mapalad na kayo. Kanina, I just slept only for 1 hour. Sabi ko, Lord, let your will be done. And then another night, mamaya, magjo-duty. Lahat kayo tulog, kami gising. Mapalad kayo. Mapalad. And yet, kung every Friday lang kayo nagpapakita, sayang yung opportunity. Sayang yung opportunity na binibigyan ng ating Panginoon. Today is your day of decision. Mag-decide kayo ngayon. The word has spoken, the heart of God has been revealed, and the love of God is reaching out to you right now. And now, it's decision time. Ano yung decision mo? Will you get that one? Kung ano yung number one sa puso mo, are you willing to give up everything to God? Konti lang. Talaga, konti lang. Kung ano yung precious ngayon sa puso mo, are you willing to give up everything for God? Masaya ba kayo? O gaya nitong lalaki ito, that he was so sad and he was so grieved. Kaya next week, kapag hindi na namin nakita yung mukha nyo, that means malungkot ka na lumabas. But, kung nakilala mo na si Jesus Christ right now, and you want to know Him more, my God, I will see you tomorrow, the day after tomorrow, on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and worshiping God. Woo! Na-excited, with eagerness, with humility. Nandun ka pa lang, naninil down ka na. And that's the secret. That's the secret. Tanungin nyo lahat ng mga kapatiran dito na nagtatagal dito sa church na ito. Sabi nga, matira matibay sa GCM. I don't want to compare this church to other churches. But if you are doing something against the Word of God, sorry, this is not the place for you. But, if you are willing to give everything for God, if you are giving your life to Him, kung gusto mong iwanan na yung habibi mo, kung gusto mo nang magbagong buhay, this is the right place for you. This is the right place. But if not, open yung door. But it's still open once you realize that hell is true and heaven is true. Kapag na-realize mo yan, brothers and sisters, the door is open. It's always open. At yan ang hinahanap ng Panginoon. And I'm telling you right now, nung si Jesus Christ nasa krus ng Kalbaryo, nakapako, iniisip ka na niya ngayon, na isa sa mga kamag-anak niyo magkakaroon ng sakit at karamdaman, cancer. And God will remind you, because of His stripes, you will be healed. Nakita ka na niya, 2,000 years back, na magkakasakit ka.
So He gave you His promise, brothers and sisters. Life is short. Life is too short. Sa emergency, kanina mayroon na naman kami code red. Kasama nila, mag-anak, kumakain, then namatay. Life is too short. Life is too short. Maging serious tayo. Hindi natin alam. Baka next week, hindi na tayo magkakasama. What matters most is, alamin mo ngayon, are you saved or not? Are you saved or not? Are you willing to pay the price? It's free, yes, it's free, but you have to do something. You have to do something. Alam niyo, kapag pinaghirapan ninyo ang kaligtasan, kahit anong oras, anong panahon, nandun ka sa kalooban ng Panginoon. And that's how God loves us, brothers and sisters. Sa Diyos walang talo. Tumaya ka man ng loto, matatalo ka. Pero if you give your life to Jesus, panalo ka. Tayo po'y tumayo. Amen. Hallelujah. Let's worship the Lord. Jesus. Let's worship the Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Let's worship the Lord. Hallelujah. Nandito si Lord. Nandito si Lord. Come on, church. Nandito si Lord. Nandito si Lord. Hallelujah. Nandito si Lord. Jesus. 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 Hallelujah. Masarap maglingkod kay Lord. Masarap maglingkod kay Lord. Brother Albert, first time po kayo dito, but I'm telling you, sa Diyos walang talo. Amen. Amen. Sister Cherry, second time mo ngayon, sa Diyos walang talo. Walang talo. Ask them, ask them. Kapag lumapit tayo kay Lord at nag-usap na si Lord sa atin, don't walk away. Don't walk away. Kung na-invite ka, nakaupo ka na dito, this is the time, yung best opportunity sa buhay mo. Amen. Hindi na tayo pwedeng maglaro sa apoy. Maging serious na tayo, brethren. Maging serious na tayo. Maging serious na tayo. Thank God. May pumipintig pa sa chest mo ngayon, yung puso mo, buhay ka pa. Meron pa rin dugo na dumadaloy sa iyong mga ugat. Thank God for that. Time will come. Time will come. Pag tayo ay nawala na sa mundong ito, dalawa lang bagay ang pupuntahan mo. Either sa heaven or sa hell. But if right now, if you are asking the same question like what this young man did, do not walk away. Brother Chris, paano ako maligtas? Repent. Humingi tayo ng tawad. Mahirap ba na huminga ng tawad? And sin no more. And what happened? What happened? Baptize in the name of the Lord Jesus Christ for the remissions of your sins. Magpabaptize ka in His name. Not in the Father, the Son, the Holy Ghost, but in His name according to Acts chapter 2 verse 38. In His name for the remissions of your sins. Amen. Kaya if you are willing to be baptized in His name, brothers and sisters, kailan pa? Bukas? Makalawa? Today. Today is your decision. Today is your decision. And you will receive the gift of the Holy Ghost. Amen. Amen. Are you willing to give your life today? If you are willing to give your life today, raise your hand. Raise your hand, brothers and sisters. Amen. Praise the Lord. Raise your hand. Raise your hand in Jesus' name. It's an act of surrender. It's an act of surrender. Huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya. Talk to Him right now. Talk to Jesus right now. Talk to Him right now. Open your mouth, church. Open your mouth, church. Huwag mong yalaw yung sarili mo na lalabas dito na hindi kaligtas. Right now, brothers and sisters, kaharap mo si Jesus Christ. Talk to Him right now. Talk to Him right now. He will never fail you. He will never fail you. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior.
surrender all. I surrender all. I surrender all. Oh, to Thee, my blessed Savior, I surrender all. I surrender all, and I surrender all. Oh, to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Willing ka to give your life to Him. Yes, Lord. You can move forward. You can pray for you. Not the sinner's prayer. Not the sinner's prayer, brothers and sisters. Not the sinner's prayer. Not the sinner's prayer. Talk to Him right now. 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 Huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya. Yes, Lord.
Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon. At patuloy po, sabi nga, lalabas po tayo, taglay po natin ang kagalakan na nagmumula sa ating Panginoon. Amen! Amen. Amen po. Sige po, tayo po sama-sama ulit na umawit at magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Taglay ang kagalakan na nagmumula po sa Kanya. Amen. Pag may galak, dapat nakangiti po tayong lahat, ano? May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit,